aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1. Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyuman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita. Ang araw po ng Martes o Miyerkules. Asa sa buwan ng Mayo 2026, mga ka-idol, kami po ay umaasa na nasa mayas kayong kalagayan at malusog na pangangatawan. Samahan niyo po kami hanggang alas 6. Sa paghatid po ng mga balita, nakalap na niyo pong radyoman na sa nakalipas na 24 oras dito sa lubat labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami pong mga balitang dapat po ninyong malaman. Balitang politika, balitang krimen, balitang sports at iba pa. Kaya dyan lamang po kayo mga kasama habang humigo po ng mainit na kape na may kasamang pandesal, o suman o ano paman. Dudol kumukonsi. Ating partner this morning si Radyoman Chief Dick Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Isang tulak droga arestado ng CPDU kagabi dito sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Isang taga Cotabato, top 1 na sa katatapos lamang na civil service examination. Malugod pong binati ng Bangsamoro government. Una sa lahat, headlines. Bakbakan naman na itala sa dalawang magkalabang grupo sa bahagi ng barangay Baguengad, sakop po ng Dato din Sinswat sa Maguindanao del Norte, mga sibilyan nagsilikas. Una sa lahat, headlines. Unang araw ng filing ng COC para sa 32 Parliamentary District sa BARM naging matagumpay. O mapayapa sa pangkalahatan lalo na sa Cotabato City na nakabantay ang tropa ng MBLT 6 at ng City PNP sa BGC. Una sa lahat, headlines. Lanao Sur PNP patuloy na tinutugis ang mga nakapatay sa isang SAP at pagkasugat sa kanilang team leader kasamang 3 pulis sa bahagi ng Lanao Sur. Una sa lahat, headlines. Malaysian investor bumisita sa MTIT BARM. Una sa lahat, headlines. Dalawang kongresista mula sa North Cotabato kabilang sa mga lumagda pabor sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Una sa lahat, headlines.
UBGP nagbigay na ng kona sa mga kandidato nila sa Parliamentary District. Ilan dito si dating COMELEC Chairman, Attorney Sharif Abbas. Una sa lahat, headlines. Balitang national, BIR maglalabas ng registration na seal badge para sa online business. Una sa lahat, headlines. 6.64 milyon na danyo sa agrikultura sa Albay dahil sa Mayon Asphalt. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa bayong dagat, Trump inanunsyong gagabayan ng US ang mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa unang radyo ng balita ngayong malamig na umaga po ng Wednesday. Araw na ina ng laging sa Klolo. Ngayon po ay naka-6 na araw na po sa buwan ng Mayo. Malamig na umaga dahil may mga pag-ambon na ranasan pero baka ambon lang yan. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa ating balitaan this morning sa ating mga suki na mga driver na Sweet Flower. Biyayang awang super, village super sa mga bus driver, sa mga van driver, sa mga tricycle, habal-habal driver. Good morning po sa inyo at sa ating mga farmers, mga mangingisda. Sa bahagi po ng Iliana Bay at dito sa Pawas area, sa ating mga suki na mga tendero. Tendera ng gulay at karne sa mga sandalang ito dyan sa bahagi po ng Mega Market. Sa mga nagkakape po ng Anas Coffee sa mga sandalang ito sa Super, good morning. Sa Bagsakan area, mapita sa Kanulangan San. Sa ating Facebook page, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan dito sa Cotabato City at sa iba pang panig po ng ating kapuluan. Good morning kay Marvin Leon, kay June Quezon, kay Nancy Sabado Rimondes sa Midsayap, kay Dato Tuguto, kay Beth Suagabla, at kay Simbay Adam, good morning, at kay Bayan Mokulso Bitimbang Waya, kay Dato Tungwaya, kay Brian Mupiang, good morning sa bahagi po ng sa Mupiang Andal, Balasico, Vicente family, Francisco family, good morning. Kay Adam Salilagya. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Nagkalsabalutan ng mga residente sa barangay Baguinged matapos na magkaroon po ng bakmakan. Ang dalawa magkalabang grupo sa naturang barangay. Agad namang nagpadala ng kanilang puwersa ang DOS sa PNP, katuwang ang kasundaluhan at ang Provincial Mobile Force Company at ang Municipal Dream Disaster o M-Dream ng Dato Denison SWAT, habang ang mga sibilyan ay pumunta sa mga ligtas na lugar tulad sa mga paaralan. Sa mga sandalang ito, di patukoy kung humupa na ba ang bakbakan sa naturang barangay. Unang radyo, unang balita. Antabayanan yung karagdagang detalye sa naturang bakbakan na naitala dyan sa naturang area sa DOS. Samantala, dito naman sa Cotabato City, sa pool sa CCTV camera, ang pagpasok ng suspect sa isang pamamahay sa bagi ng Purok-Tugunan na barangay Rosarage No. 4 sa lungsod. Sa ulat ng barangay, napasok ng suspect ang bahay ng isang miyembro ng bahay pa ng BIPAT. Ang pinasok ng suspect ng kawatan at tinangay kanyang cellphone at wallet. Dahil sa insidente, muling nagpaalala ang pamunuan ng barangay RH4 sa mga residente nito na tiyaking nakakandado ang inyong pong mga bahay at mahalagang gamit lalo na sa gabi. At tuloy ding hinikayat ng publiko na kagad na i-report sa barangay o sa kapulisan ang anumang mga impormasyon na makakatulong sa pagkakilanlan ng naturang kawatan. Unang radyo,
unang balita. Siguro dahil sa hirap ng buhay ngayon na dumarami itong mga kawatan na kapit sa patalim. Sa iba pang ulat mga kasama, sugatan ang team leader ng Special Action Force sa bahagi ng Lanao Sur sa kanilang isinagawang paggain sana ng warrant of arrest sa isang target na may kasong murder at prostrated murder. Hindi inakala ng kapitan na meron palang isa pang lalaki na kanilang na underestimate na dalawa lamang yung kanilang nakausap at sila ay pinaputukan ng sniper fire dahilan upang isa sa mga kasapi ng SAP ang pumanaw sa pagamutan matapos na magtamo ng tama ng pala sa kanya pong katawan. Habang yung captain, yung team leader ng naturang SAP ay nasa ligtas ng kalagayan matapos ang operasyon. Gayon din sa kanya pang dalawang kasamahan at sa isa pang kasapi ng Special Operations Group. Ayon sa hepe ng Lanao del Sur Provincial Police Office, si Police Colonel Cesar Kabuhat, imbis na madaling araw sana yung kanilang operasyon dahil sa mga pag-ulan, umabot ng alas 11 ang kanila pong operasyon na kung sana ay araw na kung kaya't natunugan at kitang-kita ang kanilang papalapit na tropa kung kaya't sila po'y naputukan ng sniper fire. Unang radyo, unang balita. Walang yung nandun. Tatlo pala. Hindi na nakita isa na nakatago. Yun ang nakabanat doon sa tropa natin. Pero, yun nga, very unfortunate, natamaan yung team leader ng SAP, si Captain Kamid-Ay. Pero kagabi, actually kasama ko pa siya hanggang operation kagabi, pinapunta ko lang hospital. Daplis siya sa tagiliran. Just daplis lang talaga. Opo. And si Corporal Mejos, kung di ako nagkamali, ito i-transfer namin sa Iligan. Si Bagiwan pala. Si Bagiwan ang na-transfer. Si Mejos, may tama sa paa pero kagabi rin, kahapon na ilabas na outpatient. Tapos isang tao natin, si Saripada, ang tama ay sa kamay at paa pero nakalabas na rin. Unfortunately, meron kaming kill in action dito na rival, si Corporal Francisco ng SAP. So, ngayon nailabas na namin at nasa Iligan, waiting kami paano may transport pa Manila yung... Unang radyo, unang balita. Ayon pa kay Colonel Kabuhat na samsam ng mga otoridad ng mga operations team ng PNP ang tinatayang na sa 2.1 milyong halaga ng illegal na droga sa bahagi ng barangay Katugunan na Buwadi Puso, Buntong kahapon o kamakalwa po ng umaga. Ayon pa kay Colonel Kabuhat, sangkot sa illegal na droga ang naturang target sa operasyon. Kasama umano sa mga nakipagputukan ng mga kamag-anak na naturang target. Kung kaya't nahirapan ng mga kapulisan na makalapit, kinakailangan pa nila yung dalawang tangke ng Special Action Force para ma-evacuate ang mga sugatan ng mga pulis. Patuloy ang pursuit operation ng SAP at ng tropa ng PNP sa Lanao del Sur sa mga target sa operasyon na nakatakas. Unang radyo, unang balita. Well, hindi tayo dapat minto, no? Pinasa ko ng mga pictures ng mga suspect natin at may warrant naman yan. Secondly, lahat ng hospital na pwedeng takbuhan nila kasi accordingly may tama yung isa sa kanila o dalawa sa kanila. Siguraduhin natin na ma-check namin ngayon. At the same time, hindi namin ninihintuan yung manhunt operation, yung pag-gather ng info, nasaan sila. Marami kasi kagawin nung lumalabas na info kung saan. So, pinipintayak namin ano yung possibility ng tama o baka hinuhulog lang tayo, nilalayo tayo, no? So, yun yung guidance ko. Tapos, naka-standby kami lahat. Kung makapagbigay ng magandang info, tatalunan namin kagad. Ayun. Unang radyo, unang balita.
Sa iba pang balita mga kasama, usaping politika tayo dito sa bahagi ng Maguindanao del Sur na kung saan yung dating alkalde po ng GSKP ay nakapag-file na rin kahapon ng kanya pong COC para sa kanilang distrito. Dito sa first parliamentary election dito sa September 14 na 2026. Ilang mga alkalde sa Maguindanao del Sur ang sumama sa naturang pag-file nito sa Buluan kung saan doon matatagpuan ang tanggapan po ng COMELEC sa Maguindanao del Sur. Nagpakita rin po ng suporta ang Chief Minister ng BARM na si Abduropa Samigambar Makakuwa. Kaya din po yung presidente ng Bangsamoro Federalist Party na si MP Tumanda Antok. Kasama nitong bumisita sa GSKP. Si Stadsa White Tundok, ang second nominee ng BGC. Na kung saan ay nagpahiwatig sila ng suporta, buong suporta sa BFP para po dito sa GSKP at iba pang mga karatig bayan na sakop ng 1st o 5th District dito sa Maguindanao del Sur. Unang radyo, unang balita. Pangalagaan yung ating kandidato. Bilang presidente ng Bangsamoro Federalist Party, tinitiyak natin na panalo lahat ng ating mga kandidato. Kaya bumisita po tayo sa kanya para ipakita yung ating moral support at ano pa yung kakailanganin ng ating mga kandidato sa darating na eleksyon. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa bahagi po ng Camp Darapanan kahapon na formal na pong tinanggap ni dating COMELEC Chairman Attorney Sherif Abbas ang kanyang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA mula sa United Bangsamoro Justice Party bilang opisyal na kandidato ng partido sa pagka-parliamentary 1st District ng Cotabato City. Ang nasabing CONA ay personal na ipinagkaloob ni Alhaj Murad Ibrahim, ang presidente ng UBGP kasama iba pang matataas na opisyal ng partido na sina Doc Solcar Nain Abbas ang presidente ng UBGP dito sa Cotabato City. Unang radyo, unang balita. Samantala, naging mapayapa sa pangkalata ng unang araw ng filing ng COC dito sa Bangsamoro Government Center kung saan matatagpuan ng Regional Office ng COMELEC at ng Provincial Office po ng Maguindanao del Norte pati ang Cotabato City COMELEC Office. Bantay sarado ang naturang compound habang merong nakadeploy ng mga polis at ang mga tangke ng MBLT dito sa kaban po ng Governor Gutierrez Avenue na ginawa pong one-way. Nagkaroon po ng rerouting para masigurong maging mapayapa ang sa pangkalatan itong tatlong araw na filing dito sa Bangsamoro Government Center. Unang radyo, unang balita. Point, no, ngayong araw po, ang masasabi lang natin, no, yung assessment natin is yung situation po is generally peaceful at this point, no, and we are praying, Sir Joel, na tuloy-tuloy pa po ito in the next 2 days pa po, no, dahil continue pa rin po itong ating pagsisecure at ginagarantiya natin ang lahat ng security sector as well as other agencies po na nagtutulungan upang ma-assure na magiging safe and secured yung area natin ay tuloy-tuloy pa rin po. So, as of this point, ang masasabi ko lang sa ngayong araw, generally peaceful po and continue pa rin po yung pagbabantay hanggang matapos po itong araw na ito. And magtutuloy pa rin po kami hanggang sa next 2 days po, Sir Jules. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximo ay ganap ng alas 5:20 na po ng umaga. Tatak RMN. At ano po nga tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyo man na kumala po ng balita. Ating unang nadakwan na sa radyoman.webs dahil isang tulak-droga arestado dito sa Cotabato City ng CPDU. Sa detalye sa radyoman.webs abang Ronda Presinto.
Arestado ng City Police Drug Enforcement Unit ang isang lalaking umano'y high-value individual o HVI matapos masakote sa bypass operation alas 6:45 kagabi sa bahagi ng Lower Kalanganan, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Kinilalang suspect na si Patrick Mama alias Patrick, 45 anyos, may asawa, residente ng Galinato Village, Isulan, Sultan Kudarat. Ayon sa report, nabilhan ng police poster buyer ang suspect ng isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos. Bukod dito, ng kapkapan ng arresting officer, nakuhanan pa ang suspect ng isang medium-sized plastic sachet na naglalaman rin ng suspected drugs at isang glass tube tutor kasama ang bypass money. Sinasabing dati nang nakulong sa kaparehong kaso ang suspect at muling nagtulak makaraang magpositibo sa surveillance. Ikinulong na sa Police Station 1 si Mama at kakaharapin ito muli ang kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang, Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat na Tuweb sa balitang yan. Samantala, bakbakan ng dalawang Moro Front naganap sa bahagi ng Barangay Baguinged. Sakop po ng dataw din na Sinsuat sa detalye sa Radyoman, Maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Bumalik na sa sentro ng usapin ang sektor ng sumiklab ang matinding palitan ng putok sa pagitan ng dalawang Moro Front sa Barangay Baguinged sa bayan ng Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte kagabi. Sa panayam natin kay Municipal Councilor Dato Surab Lumangal na siyang Committee on Chair on Peace and Order. Nagsimula umano ang bakbakan pasado alas 6 ng gabi ng dalawang Moro Front at nagtuloy-tuloy na ito hanggang madaling araw. Ayon kay Lumangal, agad siyang nagsagawa ng hakbang upang makipag-ugnayan sa magkabilang panig sa layuning mapatigil ang karahasan. Sinisikap din ng konsehal na maayos ang sitwasyon sa pamagitan ng dialogo at maprotektahan ang mga sibilyan. Sa ngayon ay nanatiling mataas ang tensyon sa nasabing barangay habang patuloy pa rin ang manakanakang putok ngayong umaga. Wala pang opisyal na ulat kung may nasugatan ba o nasawi sa naturang insidente. Nananawagan din si Lumangal sa magkabilang panig na itigil ang kanilang girian dahil sibilyan ang laging talunan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban South Attack, Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Sana humupak agad yung atensyon na para nang sa ganon yung mga sibilyan di po mahirapan ngayong panahon pa po ng krisis. Samantala, milk tea vendor or sumasideline ng pagtutulak ng illegal na droga arestado sa bayan ng Dato Paglas. Sa detalye sa Radyoman, Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Timbog ng mga operatiba ng Dato Paglas MPS ang isang 25 anyos na lalaki matapos mahuli sa aktong pagbebenta ng shabu sa inilatag na bypass operation sa National Highway ng Barangay Poblasyon, Dato Paglas sa Maguindanao del Sur alas 5:30 ng hapon. Kinilala ni Dato Paglas MPS Chief Police Captain Lucky Sibayan ang sospek na si Benji Amido na residente ng Digos City at nagtatrabaho bilang milk tea vendor sa nasabing bayan. Na-recover mula sa kanya ang isang sachet ng pinaginalang shabu na may bigat na 0.28 grams at nagkakahalaga ng 1,904 pesos, isang 1,000 peso mark money at isang unit ng iPhone 11. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dato Paglas MPS ang sospek at nakatagdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, Acted Philippines sa Menre Farm sanipuwersa sa paglaban sa climate change. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Lumagda kamakailan ang Acted Philippines sa isang kasunduan ng pakikipagtulungan kasama ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENREBARM. Ang naturang kasunduan ay lalo pa umanong nagpapatibay ng ugnayan para sa pangangalaga ng kalikasan at pagkilos laban sa pagbabago ng klima sa rehiyon. Magkasamang ipagpapatuloy ng Acted Philippines at MENRE ang pagsusulong ng mga praktikal, community-based solutions na nagbabalanse sa pagpapanatili ng kalikasan at mga pangangailangan sa pag-unlad. Ang Acted Philippines ay bahagi ng isang pandaigdigang network na nagsusulong ng mga praktikal na solusyon upang matulungan ang mga komunidad na makaangkop, makabangon at umunlad.
Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Mandaisi Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Good morning pa rin sa mga nakatutok sa atin kay Monera sa Kandal Rasul. Salamat Pia Mapita Dek Sumuay kay Lant Minor. Good morning kay Munina Harun Mantawal ng Kibleg, kay Montasir Gaman Aloy sa Datuang Galbitimbang, kay Wahida Akan Mamalapat ng Kapintilan SGA, kay Boss Lagyatao Pablo. Good morning daw. Sa Kinitaan dito sa UPI. At kay Mansur Muhammad, kay Monera sa Kandal Rasul, kay Bay Piganoy ng Bahrain, kay Rick Paul Palangan. Good morning. Kay Muhammad Nur ng Bagwawan, kay Crimes Adam ng Kalanganan 2 at kay Main Masukat Akan sa bahagi ng Tagig, kay Peng Japal Yoong, kay Rabia No sa Lilagya ng Maka KSA at kay Monera sa Kandal. At kay Hadja Podchia Cho, good morning po sa inyo sa Dato Piang, kay Rames Uban ng Limbalod sa Dato Montawal, kay Radres Adam. Good morning Mindanao, kay Paisa Limba. Good morning sa Team Baklas sa mga referee association sa Cotabato City. Kay Memyer Abdul Hamid Tugal, good morning sa Tugal family at sa Pamantangan family. Oras natin ganap ng 5:26 na po ng umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Masilman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuniplus, B-vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha Beta Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi? Lisod na jud akong mata kong gabi Hanap akong pananaw og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan. Parehas na. Usahay na eye glare sa suga og dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Naanay iBerry Gold with lutein. Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi og nakuhaan ang silaw sa suga. Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Uy,
Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra? Naa. Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. O radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:32 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap ng inyo pong Radyo Man. Ngayong araw po ng ina ng laging sa Klolo sa isang buwan ng Mayo 2nd day para po sa filing ng COC sa Parliamentary District. Kahapon na medyo matumal dito sa Cotabato City pero ngayong araw parang inaasahan natin na marami-rami ang magpa-file ngayon at mga kilalang mga individual ang inaasang magpa-file lalo na bukas sa huling araw ng deadline ng filing na kung saan ay bukas ang pinakamarami. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Ma'am Beth Alsa sa bahagi po ng Lirik Dos. Good morning dyan. Kumusta Ma'am Beth dyan sa bahagi po ng Linik? Kay LJ Landao sa bahagi po ng Ulango, Barangay Labungan sa Dato din Sinswat kay Sebaliwa Salvador.
Batiin ko lang, lola ko na si Elsa Bansigan Chua, kay Mad Sambag, kay Toy Mustafa, good morning, kay Amada Lumpan, kay Merlin Sanchez Jeronimo, kay Lourdes Agan Miparanum, good morning kay Ann Sarudin Dalamba, kay Muhammad Perdaus Kusain ng Bacolod City sa Masjid Abu Bakar. Good morning. Sa bahagi ng Tapayan, good morning sa couple na si Ma'am Ruby at kay Sir June Lantaya. Sa area po ng Sultan Mastura, good morning po sa inyo, ma'am. Sa team Talipapa dito sa Cotabato City, kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor at kay Ate Jane na Kuya June Amis at kay Ma'am Bing Sidon. Good morning. Belated happy birthday nga pala kay Ate Jane Amis kahapon ng kanyang 18th birthday. Good morning, Ma'am Jane. At sa ating Chief, belated happy birthday kay Chief Alvin Castillon kahapon. At sino pa ba nag-birthday kahapon? Meron tayong nakita kahapon na nag-birthday dito sa Cotabato City. Sa mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday sa inyo. Sa mga dagdag pa rin pong balita natin, mga kasama, balitang national muna tayo dahil mainit-init din kahapon. Kung umiinit ito sa lokal, umiinit din po dyan sa bagay ng national sa usaping impeachment kay BP Sara sa mga senador at sa mga kongresista po natin. Dahil nga dito sa nalalapit na botohan dito sa lower house para sa impeachment ni BP Sara sa plenaryo. Next week na po yan, mga kasama. Monday po yan, malalaman kung tuluyang ma-impeach si BP Sara sa lower house at mayakyat sa Senado. Kumpirmado yung 55 mambabatas ang bumoto pabor sa pagsusulong sa impeachment kay BP Sara. Kung saan dalawa dito ay nasa North Cotabato, dalawang kongresista, ang 3rd District Representative na si Alana Samantha Taleño Santos at si TUCP Party List Representative Raymond Mendoza na parehong nagparehistro ng yes vote sa House Committee on Justice. Dahil dito, formal nang umusad ang proseso ng impeachment matapos na aprubahan ng komite ang pagsasampa ng kaso. At sa Lunes, ito po ay pagbubutuan na po sa plenaryo, mga kasama. Samantalang kahapon, mainit din po pinag-usapan itong privilege speech ni Batangas Representative Leandro Libeste, na kung saan ay nagkaroon po ng tensyon sa loob po ng kamera dahil nais na ipa-strike out yung kanya pong privilege speech kahapon. Na kanya pong binanatan ang Executive Secretary Ralph Recto at ang kanya pong kasamang mambabatas na taga Batangas na si Congressman Guardiola na nakipagsabuatan di umano sa daang dalawa sa usaping politika at mga proyekto. Narito yung bahagi lamang ng naging kaganapan kahapon sa lower house. Unang radyo, unang balita. Collective privilege. May I appeal to the Honorable Terry Ridon that this motion be instead amended to a motion to delete the statements made by the Honorable Leviste attributing to statements not being backed up by evidence. Specifically, the statements alleging that the campaign of Governor Recto and other members of the party were financed by another party list congressman, and all other allegations that cannot be backed up by documents and evidence. Mr. Speaker. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made? Is there any objection? I object. There is a motion. I Is there object. any objection? I object. The chair hears I none. object. I object. Objection. This Congressman Guardiola gave money to leaders All those in favor of the motion of the Honorable Grace DCI? All those against? Objection. Motion is now carried. Honorable Majority Unang Leader. radyo, unang balita.
Oras, ganap na nga, 5:39 na po ng umaga dito sa Cotabato City. Good news muna tayo mga kasama dahil isang kababayan po natin na bata po na sa katatapos lamang ng Civil Service Examination. Congratulations kay Miss Jana Arumpak Masbud. Matapos na makamit ang unang pwesto sa CSE Pen and Paper Test Professional Level Exam. Napagtagumpayan ni Miss Masbud ang pambirang marka sa 98.60% sa pagsusulit na isinagawa noong March 8, 2026. Taos pusong pinapabot ng pamalang Bangsamoro ang pinakamainit na pagbati kay Masbud at sa lahat ng mga na matagumpay na mga Bangsamoro examinees na nakapasa at nagkamit na o na nakapasa sa Civil Service Exam Eligibility. Congratulations sa inyo, top 1 sa buong Pilipinas. Dito sa Cotabato City kay Ma'am Miss Jana Arumpak Masbud. Congratulations mula po dito sa DXMY. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang usapin na nakabalik na dito sa mainland, CMP tumanda antok ang President Chairman ng Bangsamoro Federalist Party na kung saan kanyang sinabi sa kanyang pag-ikot sa mga 4 na probinsya at mga syudad dito sa BARM, napansin nito na mayorya sa mga local government unit ang sumanib na dito sa Federal o Bangsamoro Federalist Party. Si MP Tumandantok ay galing po sa Basilan at sa Tawi-Tawi na kung saan majority ng mga mayor ang nagpakita po ng suporta. Kaya din dito sa bahagi ng MDN na 10 mga mayor din out of 12 ang nanumpa na sa BFP. Unang radyo, unang balita. Hindi lang Maguindanao del Norte. Maguindanao del Sur, of the 24 na municipal mayors, 23 yung nanumpa sa Bangsamoro Federalist Party. Sa Lanao, majority ho. Sa Islamic City of Marawi, out of 102 barangay chairman, 101 yung sumapi sa Bangsamoro Federalist Party. Sa Basilan, of the 11, 10 rin yung sumapi sa Bangsamoro Federalist Party. And then yung kahapon, Tawi-Tawi, yung labing isa na municipal mayors, 10 yung sumapi na sa Bangsamoro Federalist Party. Ganun po kalakas ng ating partido. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Ating balikan mga kasama at mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin sa radyoman na maestro, sinasabing 41 years old na lalaki na aresto ng Sultan Kudarat PNP dahil sa kasong panggagahasa. Sa detalye sa radyoman maestro Rahiban Sow. Ronda Presinto. Naaresto ang isang 41 anyos na lalaki matapos umano itong paulit-ulit nag-aasay ng sarili nitong anak na 17 anyos na dalagita sa barangay Mulaog sa bayan ng Sultan de Kudarat sa Maguindanao del Norte. Kinilala ang naturang suspect na si alias Alex, mismong ama ng biktima, isang construction worker at resident ng nasabing lugar. Ang biktima ay tinago na lamang sa pangalang Bibi, ay isang out-of-school youth na kasalukuyang nasa grade 10. Ayon sa ulat ng pulisya, naganap umano ang insidente bandang alas 11 ng gabi noong Mayo 4 taong kasalukuyan habang natutulog ang biktima. Bigla umano siyang nagising nang patungan siya ng suspect at pagbantaan na papatayin kung siya ay lalaban at magsasalita. Muli umano nga ginahasa ang biktima bandang alas 3 ng madaling araw noong Mayo 5. Bandang alas 3 ng hapon ng parehong araw ay nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa barangay kapitan na si barangay chairman Salman Abdul Hamid. Aga naman rumispondi ang mga tauhan ng Sultan de Kudarat Municipal Police Station sa paunguna ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Ismail Madin kasama ang Women and Children Protection District sa sinagawang hot pursuit operation. Matagumpay na naaresto ang suspect sa kanyang bahay sa tulong ng mga opisyal ng barangay.
Sa paunang investigasyon, lumalabas na hindi umano ito ang unang pagkakataon na ginahasa ang biktima. Ayon sa kanyang salaysay, nagsimula umano ang pang-abuso noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Dagdag pa ni Madin, dinala naman ng biktima sa Cotabato Regional and Medical Center para sa sinasagawang medical examination. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law, kaugnay ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasama mo sa DXMY 90.9, Ratchaman Maestro Rahi Ban sa Tatak Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat, Maestro, sa balitang yan. Samantala, Maguindanao del Sur Vice Governor Hisham Nando suportado ang paglitawan ng mga bagong party. Sa detalye sa Radyoman, Dato Jul Di Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Respeto at paggalang sa umiiral na demokrasya sa Bangsamoro Autonomous Region ang hiling ni Maguindanao del Sur Vice Governor Sheikh Hisham Nando sa kabila ng kaliwat kanang pag-usbong ng mga partidong kinaaniban ng ilang mga kilalang leader ng Bangsamoro. Sinabi niya sa DXMY na isa umanong patunay na umuusad ang BARM sa ganitong mga paraan na nakabase rin naman sa nilalaman ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Kung siya ang tatanungin ay wala din umanong kinalaman kung sino ang iboboto ng bawat botante upang iluklok sa posisyon basta't sumusunod lamang sa nilalaman ng banal na Quran at ng hadith. Naniniwala siya na sa huli ang lahat ng mga tatakbong kandidat sa ilalim ng kahit anong partido ay wala umanong ibang hangarin kundi ang magserbisyo lamang sa mga Bangsamoro. Magkatag sa gomaan niya election sa BARM Parliament na positive development niya. Kanya ba ikabatada niya sa napagayunan na niya agreement between the More Islamic Liberation Front, Government of the Republic of the Philippines, after a transition period, kadakanaran so transition period, dakanaran so pitutiman main laws, disita mapangadan siya kanubal na maadandan so pidaluan niya election. Kanya ni mana na so bar na padalagoy, padyakat sa mapya. Kinaadan na mga political parties niya, madakal na umanisa na pabaga credit, na positive po niya ba assign kamal tanong sa bar. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Dato Jul, sa balitang yan. Samantala, former MP Rimbang tatakbong 3rd District Parliamentary District sa Lanao Sur bilang independent. Sa detalye sa Radyoman, Dato Ebs Abang. DXMY Tatak RMN Report. Nakapagay na si former MP Sultan Edriza Rimbang sa unang araw ng filing of Certificate of Candidacy o COC bilang parliamentary representative ng 3rd District sa lalawigan ng Lanao del Sur, kung saan mismong si COMELEC LTS Provincial Election Supervisor Attorney Reynold Macarambon ang tumanggap ng kanyang COC. Tatakbo si Rimbang sa ikatlong distrito ng LTS na binubuo ng 5 mga munisipalidad na kinabibilangan ng Maging, Buadiposo, Bontong, Bubong Armain, Ramain at Tagulunan 2. Kanyang ipagpapatuloy at tututukan ang sektor ng kabataan, education, health, peace and order, Bangsamoro Sultanate by Alabi Putri Mamor o ang Bill 45 na naudlot sa third and final reading matapos madinay ang kanyang reappointment bilang MP. Kandidato si Rimbang sa nasabing distrito bilang isang independent candidate. Kasama nito sa paghain ng kanyang pamilya at taga-suporta bilang suporta sa kanyang kandidatura. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Dato Web. Samantala, balikan natin sa Radyoman Daisy, dating violent extremist sa Maguindanao del Sur, nakatanggap ng tulong mula sa DSWD 12. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangon. DXMY Tatak RMN Report. Nagbigay ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 sa pamamagitan ng Crisis Intervention Section o CIS sa 20 dating violent extremist sa isang aktibidad na isinagawa sa Battalion Headquarters ng 1st Mechanized Infantry Lakan Battalion, Philippine Army sa Barangay Midtimbang, Dato Angal Midtimbang nitong Lunes, May 4. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa peace building
normalisasyon at reintegrasyon sa rehiyon. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 5,000 piso sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS na umabot sa kabuuang halagang 100,000 piso. Pinagtitibay ng DSWD Region 12 ang kanilang pangako na iangat ang buhay ng mga tao at isulong ang inklusibong pagbangon para sa mga individual at komunidad na naapektuhan ng sigalot. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO na hindi po umurong sa pagtulong alas 2:03 kahapon. 167, alas 5 naman 472. 9 p.m. Sword Trust 376, 4-digit naman alas 9 kagabi 620. 491 ang tumoy 491. Sa milyones na pa-premyo 642 na sa 10 million ang jackpot prize. Winning combination natin 02, 03, 04, 19, 28, 31. Sa Super Lotto 649 na sa 40 plus million ang jackpot prize. Winning combination natin 44, 03, 08, 31, 06, 49. Sa Ultra Lotto 658 na mas malaking papremyo na sa 76 million plus. Lumabas na mga numero 0558, 0158, 25, 43, 26 at 16. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning pa rin sa mga nakatutok sa atin na kay Nastin Durante. Sa bahagi ng Parang, sa Maguindanao del Norte kay Noraida Dungon. Sa bahagi po ng Pikit, Taapol, Bulaluan, dyan sa bahagi po ng College area. Good morning po sa inyo. Kay paring Jo Marie Abrera at kay Kagawad Tulundato Dats Piang. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyo Man Daisy. Update naman sa mga marites. For the record ay napawalang bisa na ang kasal ni na Jody Santa Maria at Pampi Lacson. Si Pampi ay anak ng dating senador na si Panfilo Ping Lacson. As we all know, ang starstruck alumna na si Iwa Moto ang karelasyon ngayon ni Pampi. It took all of 13 years bago na annul ang kasal ni na Jody at Pampi. Sa tagal nga ng proseso, ipinaubaya na ni Jody sa itaas ang magiging desisyon. Legally, Jody is single now and ready to mingle. Sa tanong kung naghahanap ba ang aktres ng lalaking mapapangasawa niya, tahasang sabi ni Jody kung mangyari, mangyayari. Pero hindi niya ito hinahanap. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday sa mga update sa Marites. Good morning kay Matwa Manguda sa bahagi po ng Tanuel sa Gyalel, Usman family raw kay Ajmi Lumilid. Sa Pidsandawan, Radya Buayan, good morning dyan sa Pidsandawan. Sa Tuka Nalipaw, sa Tuka sa Barangay Bakak. Kay Hashmin sa Midon, good morning. Susunod na sina Radyo Man SM Erwin Kabelbigan at Radyo Man.web Sabang sa programang Straight to the Point. Atin naging kaagapay this morning si Radyo Man Chief Tech Alvin Castillon at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Aswan. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang bukas, makulimlim na umaga. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita, unang radyo.